Hello everyone, welcome back to another episode of Utang Talks with Ate Red. In today's video, pag-usapan natin kung bakit lagi kang reject. Speaking from experience, ako mismo, nare-reject din. Especially sa mga super legit na loan apps na ang gaganda ng offer. Nakakainis, ba diba? Sa halip na mabitter, intindihin na lang natin kung bakit yan nangyayari. Kaya in this video, isi-share ko sa inyo yung mga reasons kung bakit tayo nare-reject. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. It's episode 2 of Utang Talks with Ate Red, kung saan pag-uusapan natin yung iba't ibang a lot of things surrounding dito sa mga ola-ola na to or mga online utang. So this video is not sponsored. It's based on my experience because tulad nyo rin ako guys na napupunta sa mga online loan platforms for my financial needs and goals. So, bakit nga ba tayo nare-reject? Again sa halip na mabitter, intindihin natin kung bakit. Dahil ang laki po ng kakatulong kung tayo aware. Hi lang ako kay Kuya Junel from Haro, Iloilo. It was nice meeting you doon sa NAIA Terminal. Pasensya ka na, ang gulo-gulo naming mga tropa. Tayo sa ating original na topic for today's vlog. Bakit nga ba tayo nare-reject? And again guys, uulitin ko, mauumay kayo nito, na sa halip na mabitter, intindihin natin kasi ang laki pong tulong pag naiintindihan natin kung bakit tayo nare-reject. Let's start with the obvious. And number 1, hindi mo na-meet yung basic eligibility or kulang ka sa requirements. Let's face it, may mga loan apps lang talaga na nag-cater sa mga regularly employed. Based on my experience na to, I'm going to special mention Tendo Pay. Okay na sana si Tendo Pay. Kaso nung in-acquire siya or naging kapartner niya si Tonic, mas pabor na siya doon sa mga regularly employed. Unfortunately, hindi tayo dito pwede kung tayo work from home, housewife, mga ganon. With that being said, pati na tong si Tonic, mas pabor siya doon sa mga employed. Ilang beses ako nag-apply kay Tonic. Kay Tendo Pay dati ako meron, pero na-reject ako dahil yun nga, pabor sila sa regularly employed. And meron naman po tayong mga online loan platforms na kahit unemployed or housewife or nagtatanggap ng remittance sa ating mga kamag-anak, pwede tayong mag-apply dito. Yung mga legit, babanggitin ko, kasama na dun si One Hand at saka si Bilis, doon din si Kasyalo, and many others. Kahit na si Uno Bank at si Revi Credit ni CIMB at si GCash na mga utang products ay pwede ring magpautang kahit na hindi ka regularly employed. Say may business ka, remittance, yung ganon. Pero bakit kahit na medyo lax yung pag-a-approve ng mga ganitong mga loan apps, nagkikater sila almost sa lahat, bakit may iba na nare-reject pa rin? Obviously, may iba kasi wala po silang valid ID. So, syempre, kung required yung valid ID, kailangan mag-submit po tayo ng valid ID. And yung iba naman, kailangan po talaga ng proof of income. Hindi naman po kasi maging form of income yung COE nyo na galing sa contract nyo if you're working from home dun sa, kahit na yung sa boss nyo sa labas, at yung bank statement na napoprove na may pumapasok every month. I don't want to sound like I'm rude here or nag-iinarte. Kung yun kasi yung required, kailangan po tayo mag-provide. Kaya tayo nare-reject kasi kung ano-ano kasi yung sinasubmit at nalalaman niya ni system. Or, may na-overlook lang sa form. Also, yung mga karaniwan nangyayari, yung mga spelling, yung mga ID guys. Dapat kasi, kung ano yung ID na sinasubmit nyo, dapat katugma rin yung lahat ng info na andun sa ID nyo. Take your time talaga na mag-fill out ng form, huwag yung pindot ng pindot lang, so that you don't burn your chances of getting approved. So yun, dapat na-meet po natin yung basic eligibility. Kung tayo may, alam na natin na sa mga ganitong mga platforms, kailangan yung valid ID. So kung may time po, please, kumuha po ng valid ID. So moving on, let's go to reason number 2. Ewan ko kung kailangan ko pa to explain. That is having too many loans at the moment. Kahit na good payer ka guys, kahit always on time, kahit na palagi kang advance ng nagbabayad, there are simply some platforms na i-consider ka nila as high risk kung nakikita nilang masyadong marami ka ng utang na tinatapal-tapal or gina-juggle at the same time. Hindi po guarantee na good payer agad-agad na approve. May ibang system lang talaga na pag nakita na nila masyado ka maraming utang, i-reject ka at saka try again ka na lang after 3 months or 6 months kung nabayaran mo na yung iba mong utang. So, I guess number 2 is self-explanatory. Let's proceed to number 3 kasi parang related din sila, and that is applying for a loan na
masyadong mataas versus your income. Experience ko lang to, especially nung mga nag-a-apply ako sa mga bangko, ini-explain talaga nila na yung monthly payments mo should be like 30% of your gross income. Say for example, mag-a-apply ka, yung sweldo mo is nasa 20,000, 30% of that nasa 7,065, di ba? Kung mag-a-apply ka sa loan na, say for example, 100,000, babayaran mo sasabi mo, babayaran mo siya sa loob ng 10 months, so that yung magiging monthly mo is 10,000 pesos. Masasabi ni Sis Obra yata sa 30% ng gross monthly income ng applicant na to, maaring hindi ka ma-approve ng dahil dyan. Pero based lang yan sa experience ha, ini-explain to ng mga bangko sa akin every time doon ako nag-a-apply na sabi nila na yung monthly mo dapat magiging mga nasa 30% lang siya ng gross monthly income mo. May ibang mga loan apps na kung nakikita na lang good payer ka at siguro nakikita rin nila na may other sources of income ka, baka eventually tumataas din yung credit limit, but usually yun talaga. Just keep that in mind, guys. Kino-compare po talaga yan yung system, yung amount ng loan na ina-applyan mo versus the income, at meron kasi silang parang table of computation na binabasihan kung kaya ba ng monthly mo yung ganitong obligation. Sa mga platforms na AI or system yung nagka-calculate, we also have to understand kung ano yung mga possible nilang binabasihan and mga algorithms na binabasihan nila. And number 4, madugo to, guys. And please, please, please pay attention to this. Number 4, which is also obvious ha, is your credit history, guys. Medyo madugo to, guys. So please, please, please pay attention. Especially kung kayo nag-a-apply sa mga super, super legit na mga loan apps. Yung mga legit na mga loan apps, it's either na meron sila mismo, sa system nila, meron silang access sa ating credit history dahil accessing entities sila sa CIC. Or meron silang mga kapartners na credit bureaus na sila naman yung mga nagka-credit check on their behalf, kasi yung mga credit bureaus na to are also special accessing entities doon sa CIC. Si CIC is Credit Information Corporation, government body na siyang nagko-collect ng ating information as borrowers. So lahat ng mga legit na mga online loan platforms ay dapat submitting entities sa CIC. Meaning, dapat sinasubmit nila yung information natin or yung records natin kung naging good payers ba tayo or not. Pero take note, si CIC is just a repository or taga-tanggap lamang ng report. Hindi po siya nakikipag-ugnayan sa mga borrowers or kung sino mang may utang. May mga legit na lending companies na syempre may special requirements para maging ganun sila, pero nagiging accessing entities na rin sila sa CIC. So yung mga accessing entities na legit na mga loan companies, sila mismo nakikita nila kung kamusta ba tayo as borrowers, kung naging good payers ba tayo, kung meron ba tayong hindi nabayaran or delinquent ba tayo, at doon kasi nagba-base yung kanilang desisyon kung i-approve tayo or pauutangin tayo nila. May mga lending companies na oo nga, nakikita nila na meron tayong hindi nabayarang utang, kaya pwede rin silang mag-approve sa atin, pero doon tayo mapupunta sa maliit na credit limit or medyo mataas yung ating interest or service charge dahil may pagka-high risk tayo. So, as time goes by naman, if na-prove natin na mapagkakatiwalaan tayo, kasi yung credit history na-fix naman po yan. Hindi lang siya mabilis na-fix, pero na-fix po yan. Kaya meron pong mga companies na bibigyan muna tayo ng maliit ng credit limit at tataas yan ng tataas as time goes by, kasi nakikita nila na deserve pala ng chance ng borrower na to, trying hard naman pala na maayos yung credit history. So the good news is that yung credit history natin na-fix to, but it takes a lot of effort and discipline para ma-fix to. Although hindi po na-i-erase yung iba nating mga records, or it takes 3 years bago ma-erase yung record natin after natin tong mabayaran, pero it only means na may pag-asa po talaga tayo kung gugustuhin natin. Masasuggest ko although this is not sponsored by Lista, masasuggest ko na i-download nyo si Lista app. Si Lista ay available sa Google Play Store and sa Android and sa iOS. And si Lista app, hindi po siya nagpapautang. Pero si Lista app allows us to get our credit reports from TransUnion and CIBI. Kasi doon nakikita natin kung kamusta ba tayo, kung high risk ba tayo, kamusta yung ating credit score, sino-sino bang mga online lending companies yung report sa atin, at kung meron ba dapat tayong dispute. Knowing where we stand, knowing kung ano yung credit report natin, naiintindihan natin kung may chance na ba tayong ma-approve, kailan pa ba tayo ma-approve, tumataas ba yung credit score natin, high risk pa rin ba tayo. Kasi
the more we know about these things, the more natin na pagpapaplanuhan yung ating mga financial decisions. Guys, that's it. Ito po yung mga reasons kung bakit tayo na-reject. And again, yung message ko lang is huwag mawala ng pag-asa at sa halip na mabad trip tayo or maging bitter tayo dahil tayo ay nare-reject, iintindihin natin kung bakit. At from there, makakapagplano tayo kung ano yung next nating move. So, I hope meron kayo natutunan sa video today and let me know kung meron man ako nakalimutan. Put it in the comment section below. Make sure you're subscribed kasi marami kayong matututunan mga practical information about online loan platform sa channel na to. So, until then, see you on my next vlog. Bye!